Hello, mic testing sound. Hello. Magandang umaga mga kapatid. Tayo na ngayon magsisimula sa ating online worship service and Bible study sa umagang ito. At ito'y nagmumula sa Purok Sandayong, Santo Niño District, Pagadian City. Ito na po ang ating song leader, Brother Romero. And let us worship God in spirit and in truth. And let us give thanks to Him. And our first song is On Zion's Glorious Summit. On Zion's glorious summit stood unknown rose hosts greeting by the blood. They hymned the King and Christ divine. I heard a song and strove to join. I heard a song and strove to join. Hear all who suffered and sword or flame for truth, our Jesus, a lovely name, shall between all and hell thou Lamb, and bow before the great I am, and bow before the great I am. While everlasting ages roll, eternal love shall pierce their soul, and sends all blessed forever new, rising succession to their view, rising succession to their view. Holy, holy, holy.
Almighty King. Holy, holy, holy Lord, God of hosts on high accord. Holy, holy. Our next song is to praise thee, O God. We praise thee, O God, for the Son of thy love, for Jesus who died and is now gone above. Hallelujah, then the glory. Hallelujah, amen. Hallelujah, then the glory. Revive us again. We praise thee, O God, for the Spirit of light, who has shown us our Savior and scattered our night. Hallelujah, then the glory. Hallelujah, amen. Hallelujah, then the glory. Revive us again. All glory and praise to the Lamb that was slain, who was born all our sins and as his lambs every stain. Hallelujah, then the glory. Hallelujah, amen. Hallelujah, then the glory. Revive us again. Our next song is Only in Thee, and after this song is our opening prayer. Only in Thee, O Savior mine, dwelleth my soul in peace divine. Peace that the world will go all combined, never can take from me. Pleasures of earth so seemingly sweet, fell at the last night longings to meet. Only in Thee my bliss is complete. Only dear Lord, in Thee. Only in Thee our radiance bright shines like a big road in the night, guiding my pilgrim barker ride over that trackless sea. Only in Thee when troubles collapse, when with temptation I am oppressed, there is a sweet pavilion of rest. Only dear Lord, in Thee. Only in Thee when days are drear, when neither sun nor stars appear, still I can trust and feel no fear. Sing when I can
Ama namin na nasa langit, kami nagpapasalamat o Diyos sa pagkakataong ito na kami naman po ay narito at nagkatipon upang sambahin ka sa Espiritu at ng katotohanan. Salamat Panginoon sa pagkakataon na ibinigay mo na kahit sa ganitong nangyari sa aming mga paligid ay pwede pa rin naming pagpatuloy ang paglilingkod sa iyo hanggang sa mga sandaling ito. Maraming salamat Ama sa mga biyaya na iyong pinagkaloob sa amin sa nagdaang mga araw. Simula nung kami nagkatipon hanggang ngayon, Diyos, narating naman po ang unang araw ng linggong ito. At kami narito upang magpapasalamat sa iyo dahil sa mga biyayang ito. At ganoon din Ama, upang purihin ka dahil sa ginawa mo kay Panginoong Jesucristo na siyang nagbigay sa amin ng daanan sa aming kaligtasan at buhay na walang hanggan. Ngayon Ama, ay narito kami upang mag-aral muli sa iyong mga salita at kami nananalangin na ikaw magbigay sa amin ng sapat na kaalaman upang aming maunawaan lahat, Diyos, ang iyong mga salita. Nawa ang bagong tipan na siyang pinag-aaralan namin, O Diyos, na siyang gabay namin sa aming buhay bilang isang Kristiyano o sumusunod sa aming Panginoon na si Jesucristo. Na sana ay magawa namin ang lahat ng ito kahit na ito ay mahirap para sa amin, O Diyos. Dahil kami ay tao lamang, subalit kami humihingi sa iyo ng lakas sa aming pananampalataya at pananalig na ikaw ay laging tutulong sa amin upang matagumpayan namin ang lahat ng mga pagsubok ng buhay na darating sa amin at lahat ng mga bagay na hindi namin maunawaan. Naway bigyan mo kami ng sapat na karunungan upang ito'y maunawaan namin at magawa namin sa aming sariling buhay. Ganun din, basbasan mo Diyos ang mga pamilya na nasa kanilang mga tahanan ngayon dahil di nga makalabas dahil sa mga pangyayari at sakuna na ito na siya nangyari sa buong mundo at patuloy na lumaganap pa rin kahit sa aming bansa. Kami nanalangin na basbasan mo ang mga kabataan na nasa mga tahanan o sa mga lugar na kung saan sila ngayon, na sana ibigyan mo din sila ng pagkakataon na tulad nito. Sila ay makapag-aral sa iyong mga salita, pagbigay puri at pagpapasalamat sa iyo, at makapag-alaala sa kamatayan ng aming Panginoong Jesucristo at makapagbigay upang ito'y magamit sa paglago ng iyong kaharian. Nanalangin din kami, Ama, sa lahat ng nakikiugnay sa amin, pamagitan ng pangkalahatang pagpapalaganap ng iyong mga salita sa teknolohiyang ito o technology na ito. Na sana sila'y makiugnay pa rin at makiisa sa amin sa araw na ito. Sa pamagitan nito ay maaaring makapag-aral din sila sa iyong mga salita at ganun din ay makabilang din or may mabilang din sila na kasama namin kahit na malayo sila sa aming pag-alaala sa kamatayan ng iyong anak na si Jesucristo at ang lahat ng gawain namin sa paglilingkod sa iyo. Marami pa, Ama, ang dapat naming hilingin sa inyo. Balit alam mo kung ano ang pangailangan namin. Kaya ang lahat na ito ay aming aasahan na ibigay mo sa amin ang aming pangailangan at ayon sa iyong kalooban. Patawarin niyo kami sa lahat na aming mga pagkakasala at ang lahat na ito'y dinadalangin namin sa matamis na pangalan ng aming Jesucristo, aming Panginoon at tagapagligtas. Amen.
Bago tayo dadako sa ating Bible study, na pangungunahan ng ating kapatid Ezekiel Glenn. Awit na tayo, standing on the front. Standing on the promises of Christ my King, through eternal ages let His praises ring. Glory in the highest thou wilt shout and sing, standing on the promises of God. Standing, standing on the promises of God my Savior. Standing, I'm standing on the promises of God. Standing on the promises that cannot fail. When the howling storms of doubt and fear assail, by the living word of God I shall prevail. Standing on the promises of God. Standing, standing on the promises of God my Savior. Standing, I'm standing on the promises of God. Standing on the promises of Christ the Lord, bound to Him eternally by love's strong cord, overcoming daily with the Spirit's sword. Standing on the promises of God. Standing, standing on the promises of God my Savior. Standing, I'm standing on the promises of God. Ang magandang araw sa ating lahat, mga kapatid na nakikinig ngayon. Dito po sa aming church building sa Sandayong Church of Christ, kami po ay nagkakandak ngayon ng aming live worship service. At the same time, on-site na worship service din po. At we would like to greet everybody who is listening to our online service at this point in time. From Luzon, Visayas, and Mindanao, welcome, and I hope that this morning we're going to learn more about the Word of God and to be strengthened by His words. Okay, so isang paalala lang po sa mga kapatiran natin ngayon na nakikinig, at yung iba ay dumadalo na po sa kanilang mga church services, na magsuot po tayo palagi ng ating mask. Kasi nga po, isa po itong paraan upang maiwasan natin ang pagkalat ng virus kung meron man. At saka ang ginagawa po natin ay iniiwasan po natin na may mahawaan. Just in case lang po, kasi hindi natin alam kung meron ba tayo or wala. Thankfully, sa ating bansa ngayon ay talagang masigasig na talaga ang kanilang pag-testing ngayon. Yung talagang maramihan na. Unlike noon, na kung hindi masyadong malubha ang iyong karamdaman, hindi kanila iti-testing. Ngayon, I think parang dadating po tayo sa punto na lahat po baka pwede na pong yung testing na wala pong, kahit wala kang karamdaman. Okay, so kalimutan muna natin yung mga news na yan kasi baka
Masyado lalo kayong ma-depress. Kasi ako nanonood ako ng YouTube. Hindi ko lang babanggitin yung bansa. Basta mas tumaas pa ang case nila ngayon kaysa nung nagsimula noong March. No, nilampasan pa ngayon kasi masyado pa silang tawag dito. Masyado silang nagmamadali. Yun, pumunta na sa dagat, nag-beach, pumunta na sa mga bars. Ang nangyari, back to zero sila. Lumala pa, no? Nadagdagan pa, mas malala pa ngayon kaysa nung nagsimula nung March at saka April. Anyway, paalaala lang sa atin na huwag tayo masyadong kampante kasi nga nandyan pa rin yan. Hindi ibig sabihin na nilift yung ECQ, nilift yung GCQ, ano pa yung CQ na yan. Hindi ibig sabihin na wala na pong virus. Nandyan pa yan hanggat wala pa tayong vaccine. Okay, so dobling ingat po, especially sa mga kapatid natin sa Visayas area. I will pray na sana ay malagpasan ninyo ang pagsubok na ito. At kami din dito sa Mindanao ay nananalangin sa inyong kaligtasan. Pati na rin po sa NCR, sa Luzon area. Dasal po, yan ang ating sandata. At pag-iingat, no? Sundin natin kung ano yung pinag-uutos ng ating pamahalaan, magsuot ng mask kapag pumupunta sa mga public places. Masanay na po tayo. Iba kasi hindi nasanay. Yan, isa pa rin yan sa dahilan kaya tumaas yung bilang ng kaso, nilagpasan pa yung sa ibang bansa, hindi ko na i-mention yung pangalan. Kasi nga, yung mga tao doon, matitigas yung ulo, talagang ayaw magsuot ng mask kasi nga right nila na, kung ayaw namin, may magagawa ba kayo? Yung, parang ganun ba na attitude? Kaya sumunod po tayo sa batas. Okay. So, punta na po tayo sa ating lesson ngayon. It's all about living a holy life. Yung pamumuhay na banal bilang mga Kristiyano, bilang mga alagad ng Diyos, bilang mga disipulo ng ating Panginoong Hesukristo ay paano ba itong pamumuhay? May nababago kaya sa ating buhay or may nababago ba sa ating ugali? May nababago ba sa ating pananaw sa buhay kapag tayo ay nagiging Kristiyano na? Yun yung tanong, no? May nababago ba? Is there something that is changed or are we reformed? Are we changed? Isa po dyan ang tayo po ay mamuhay kung ano ang nais ng Diyos na uri ng pamumuhay na meron tayo. Okay? Now, God is holy and therefore, we as His followers, as His children, should also be holy. Yan. Basahin po natin, balik ko lang po yung slide. Ayan. Okay, a study of 1 Peter. Isa po itong series of lesson, kaya siguro mga 4 po na session ito. Ngayon po yung first session. Actually, 5. In-skip ko na yung first kasi introduction lang naman yan. Dito na tayo sa yung meat. Ika nga, yung pinaka-sentro talaga ng message na to. Okay, so the title of our topic is about a study of 1 Peter, be holy in all your conduct. Ito po yung first lesson natin. Be holy in all your conduct. Ano ba tong holy sa Tagalog? Banal. Sa Bisaya, balaan. Kapag naririnig natin ang salitang banal, sa Bisaya, balaan, pero iba kasi yung sa ibang dialect, iba yung ibig sabihin ng balaan o bulaan, ganun. Sa Bisaya, balaan. Sa Tagalog, banal. Anong pumapasok sa isip natin pag narinig natin ang salitang yon? Pag dumadaan kayo sa simbahan ng mga kaibigan nating Katoliko, mga santo, saints, sino ba yun sila? Sino-sino sila? San Pedro, San Juan, San Jose, Santo Niño. Ay, sorry po. Hindi para kabilang yun. Yeah,
Sino ba ang tinutukoy sa Biblia na saints or santo or yung mga banal? Sino ba 'to? Ito lang ba yung mga excuse me, yung sa paniniwalang Katoliko yung canonized baga? Kilala nyo si Pope John Paul II, no? Bata pa po ako noon, kilala ko na 'to kasi at one time di ko maalala anong taon, basta pumunta siya dito sa Pilipinas. Dinagsa talaga sila ng mga deboto, no? Nung namatay siya, ilang taon na nagdaan, kasi tinitingnan yung uri ng buhay na meron siya, may nagawa ba siyang, wala ba siyang nagawang kasalanan? May qualifications kasi yan para maging saint. Hanggang sa napagdesisyonan nila na qualified or may yung pasok sa qualification. Kaya ang ginawa, yung tinatawag na canonization. Ano ba yung canonization? Ginagawang santo ang isang tao. Tatlo po yan kung maalala ko, tatlo po ang qualification yan sa paniniwalang Katoliko. Una, just correct me if I'm wrong in the comment section, no? Pero una po, wala siyang nagawang pagkakasala sa kanyang buhay, no? Sa pool simula, hindi siya nag-commit kahit isang kasalanan. Yan yung number 1. Kalawa, may nagawa siyang 3 milagro, 3 miracles. 3, hindi pwedeng isa, hindi pwedeng 2, 3, at least may 3. And yung last, ano yung pangatlo, yung last? Of course, hindi ka pwedeng magiging santo kung buhay ka pa. Siyempre, 3, dapat patay na, no? You're dead. Kaya, now, ito po ang paniniwala nila sa saint or yung mga banal, no? Pero iba po ang nakasaad sa Biblia. Kung matatandaan po natin sa ating mga Bible study, tinawag ni Apostol Pablo ang mga kapatid natin sa Corinth. Anong tawag? Tinawag na mga banal or saints, kung sa English pa. Ngayon, kung pagbabatayan natin yung 3 qualification, hindi mo sila pwedeng tawaging banal kasi buhay pa nga sila, no? At saka kung babasahin mo yung Book of Corinthians, samot-saring kasalanan ang pinaggagawa na nila. No? Talagang pinagalitan sila ni Apostol Pablo noon. Magulo yung worship service. Yung iba nalalasing na sa communion kasi imbes na yung banal na hapunan yung ginawa nilang piging. Tigi isang baso o kaya tigi isang pitsil ng grape juice. Yung iba na lasing na, magulo na, no? Nag-speaking in tongues sila, sabay-sabay. Kasi nga, paramihan tayo ng lingwaheng nalalaman. Hindi naman nila pre-practice yun kasi nga gift of the Holy Spirit yun. Kapag salita siya ng iba-ibang lingwahe. Kaya yun, pinagalitan sila ni Apostol Pablo. Ano bang gusto nyo? Pupuntahan ko kayo na dala ang pag-ibig or ng pamalo or yung rod. Yun, no? So, pero ang tawag ni Apostol Pablo sa kanila, guess what? To the saints in Corinth. To the saints in Corinth. So, hindi po sila pasok sa 3 qualification. 3 qualification na miracle, pasok sila. Kasi nga, miraculous yung ginagawa nila na nakapagsasalita sila ng iba-ibang lingwahe. That's a miracle. No? Ikaw, ilang language ba alam mo? Ang Filipino, at least 3 yan. Hindi bababa sa 3 ang alam na language ng Pinoy. No? Maswerte tayo, yung ibang countries, isa lang alam nila. Tayo sa Pilipinas, at least 3 yan. No? Una, ano yung una? Yung mother tongue mo. Ako, I'm an Ilocano, nakakaintindi at nakakapagsalita ng Ilocano. Pangalawa, Tagalog. Kasi nga, yung mga stasyon natin sa TV, Tagalog, kaya nasanay na tayo sa Tagalog. Pangatlo, English. Yung Ilocano po,
Ang sabi nila dialect, hindi dialect yan. Kasi kapag dialect, close or magkakalapit lang yung mga words na maintindihan mo talaga kahit hindi ka Ilocano. Kaso wala kang maintindihan eh. Di ba? So hindi siya dialect. Ang tawag dyan, language. So hindi po yung 300 plus na tinatawag na dialect, hindi dialect yan. Language talaga yan. So yan, no? Pero hindi ito miracle. It's not a miracle. Yung sa Corinth, miracle yun kasi hindi sila nakapag-aral ng ibang language, pero nakapagsalita sila ng iba't ibang lingwahe. So much for that. Tinawag pa rin sila ni Apostol Pablo doon na saints. Ano ba ang saints? What is the holy ones? Sino ba itong mga banal na tinutukoy dito sa Biblia? Okay, first, ito po yung introduction natin. Tingnan po natin sa slide. But we are but pilgrims, implying there is a destination, a goal, a homeland. Tayo po na mga Kristiyano, nung naging Kristiyano po tayo, ito pong tatandaan natin, nung naging Kristiyano po tayo, dual citizen na tayo. Ano po ibig sabihin ng dual citizen? Amerikano ka at the same time Filipino? No, you're a citizen of the Republic of the Philippines, at the same time you are citizen in God's kingdom. Kaya siya dual, no? So, darating ang araw na lilisanin natin ang mundo upang doon at manahan sa yung talagang tahanan ng ating Diyos, ng ating Panginoon sa langit. This homeland is spoken of as a living hope, which Peter points to as a means of encouraging us to endure. Endure. Yan. So yan, habang tayo ay namumuhay sa mundo, may mga pagsubok, may mga, gaya nitong nangyayari ngayon, no? Malaking pagsubok to sa atin. Ilang buwan na ba ang nagdaan? March, April, May, June. Ika-4 na to. No? At saka, kailan ba to matatapos? Wala pong deadline to. Baka sabihin nyo, pag-lift ng ECQ, wala na to. Di ba? So, ang sa atin lang po, lagi tayong magdasal. Let us all pray. Let us all hope. And let us abide by the law, by the rules. No? Next, 1 Peter chapter 1, verse 3, Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who according to His abundant mercy has begotten us again to a living hope through the resurrection of Jesus Christ from the dead. Okay, so we are begotten again. We are born again. Saan ba tayo pinanganak muli? We are born into His kingdom. Kaya born again. No? Actually, yung kung maalala nyo, saan ba natin mababasa yun? Yung John 3:16. Before that verse, tama. May na-mention ang ating Panginoon kay Nicodemus about sa being born again. Actually, kung titingnan natin sa Greek, dalawa po ang pwedeng maging kahulugan ng salitang yon, yung born again. Born again, born anew, or born from above. So, ang popular na translation is born again. But actually, ang may isa pang kahulugan yun sa Greek, born from above. So, once you are baptized, once you become a member of His church, you are born into His kingdom. Yes, you are born into His kingdom. Kaya tinawag na born again or born from above. Tama po yung dalawang yon na kahulugan. To an inheritance incorruptible and undefiled, and that does not fade away, reserved in heaven for you. Wow! Huh? Sino ba dito may mga inheritance? Mga heredero, yung mga, di ba, mga inheritance. Yung mga mayayaman noon, no? Kapag sila ay gumagawa ng will and testament, kanino ba napupunta yung kayamanan nila, yung yaman nila? Siyempre, doon sila sa mga legal na mga according to the law na sila talaga yung, or kung
I think sa will, hindi ko lang alam sa will ata kahit sino. No? Pero pag hindi gumawa ng will and testament, automatic pupunta sa mga anak or, or sa or sa asawa. Pero kapag gumawa ka ng will and testament, pwede mong I think pwede mong i-bypass 'yon kahit yung kung sinong nakalagay sa will na 'yon, yun talagang tatanggap. You are now an inheritor. So tayo, according sa 1 Peter 1:4, we are inheritors. Ibig sabihin po, nakapangalan na sa atin 'yan. No, yung buhay na walang hanggan. Yung inheritance. Yung inheritance dito sa mundo, halimbawa na lang, lupain, mansion, or sasakyan, no, nasisira, kung minsan, gaya ng mansion, kinakain na ng anay, ganon, nagiging old na siya, madali nang masira. Pero yung inheritance na tatanggapin natin sa pagdating ng ating Panginoong Hesukristo, at the end of times, ito po ay, according to 1 Peter, verse 1 to 4, verse 4, 1 Peter chapter 1, verse 4, an inheritance incorruptible. Hindi po nasisira, hindi po pwedeng nakawin, hindi po siya lumuluma. That does not fade away, reserved in heaven for you. Nakapangalan na sa iyo yan. You are, kung ibalik natin sa yung will and testament, nakasulat na yung pangalan mo doon. Your names are now written. Saan? Paano mo nalaman yan, brother? May mabasa ba? Yes, sa Revelation, di ba? Mabasa natin sa Book of Revelation, whoever is in Christ, nakasulat na ang iyong pangalan dun sa Book of Life. Pero may sinabi si si Apostle John sa Revelation, huwag kang pagkasiguro kasi pwede siyang mabura. Nasa Revelation, di ko lang matandaan, baka may dito sa congregation, ano bang version? Whose names have not been blotted from the Book of Life. Hindi ko matandaan Actually, meron akong cellphone. Hanapin kaya natin. Or while ginagawa ko yon, may member siguro dito na maghahanap. Whose name has not been blotted from the Book of Life. By the time pala na naging Kristiyano ka, naging follower ka ni Christ, pumasok ka sa kanyang katawan na siyang iglesia, na siya rin ang kaharian. Ikaw ay pinanganak sa kanyang kaharian through faith and obeying through baptism. Your name, brothers and sisters, your name has been written in the Book of Life. Yan din yung sinabi ng ating Panginoon nung siya'y nabubuhay pa sa lupa, yung sinabi niya sa mga apostoles, do not fear because your names are written already in the Book of Life. Di ko lang matandaan kung anong version sa Revelation. Anyway, assignment, o pwede niyong pwede niyong ilagay sa comment section, baka mahanap ninyo. Basta ang phrase na nakalagay doon, whose names have not been blotted or erased from the Book of Life. So, hindi ibig sabihin, mali po yung turo na once saved, always saved. Na kapag kabilang ka na sa katawan ng ating Panginoon, ng kanyang church, hindi ka na pwedeng kahit anong gawin mo, hindi ka na talaga mako-condemn. No? Mali po yung turong yun. Kasi nasa Revelation nga, yung mga pangalan na hindi. So, ibig sabihin pala niyan, kapag not blotted, pwede pala siyang i-erase. No? Siguro kasi nung panahon nila, wala pang computer noon Di ba? Ano bang meron nung panahon ni Apostle John? Kapag papyrus. Yung papyrus kasi, pwede yung i-erase, pero hindi pambura na yung goma yung ginagamit nila, no? Binabasa nila at saka wina-wipe. Pwede silang i-erase yun sa papyrus noon. Sa panahon natin, siguro, backspace. Baka gamitin ng Panginoon yung backspace. Malas mo kapag yung pangalan mo, 2 letters lang, dali mong burahin, di ba? Kapag 2 letters lang, or 1 letter lang, 2 letters, 2 backspace, burado na yung pangalan mo.
Anyway, that's beside the point, no. Wala naman tayong babasa sa Biblia na gano'n na backspace ang gagamitin ng Diyos. Pero just to give you the point na nakasulat ang pangalan natin doon, pero huwag kang pakasiguro kasi pwede siyang burahin. Okay, next, who are kept by the power of God through faith for salvation, ready to be revealed in the last time. Darating po ang panahon na ibubunyag, i-reveal ang ating yung inheritance na na-mention kanina. This will be revealed to us. Ano ba talaga to? Totoo kaya to na yung sabi ng ating Panginoon na, in my Father's house there are many mansions. Ano bang mas malaki, house or mansion? Mas malaki yung house. Kasi sinabi nga ng ating Panginoon, in my Father's house there are many mansions. Kung mas malaki ang mansion, hindi mo siya pwedeng ipasok sa house. Joke lang. So, joke lang po. Father's house doon sa langit, no? I-imagine mo pwedeng ipasok kahit ilang mansion, ganyan kalaki. No? Pero hindi siya literal na mansion. Kasi pag ginawa mong literal na mansion yan, gawin mo na lang literal lahat. No? So wala pong literal sa Book of Revelation. Puro po yan symbolic at saka spiritual. No? Okay. And then we go to our the value of the Old Testament prophets to our faith. Ano ba ang purpose ng Old Testament? Ito po ang nagbibigay sa atin ng halimbawa na ating sinusunod bilang mga Kristiyano. Makikita natin sa sa Old Testament kung ano ang nangyari sa mga tao na yung sumuway sa utos ng Diyos. Diba? Anong nangyari sa mga tao na sumunod sa utos ng Diyos? So makikita natin yung mga examples. Mababasa natin yan sa 1 Corinthians na itong Old Testament, ang silbi po nito sa atin ay para gawing halimbawa po sa ating lahat. Na makita natin dito kung ano ang mangyayari sa iyo. Kung anong nangyari sa kanila sa Old Testament, mangyayari din yan sa iyo kapag sinuway mo ang utos ng Diyos, at kung ano rin ang matatanggap mong biyaya kung susunod ka sa kanyang utos. Okay, so walking in holiness, since the living hope to which we have been called is true, focus our minds and actions that we may attain it. Trust God, live an obedient, transformed, and holy life. Conduct ourselves in reverence and godly fear. Honor the cost of our redemption by being humble, trusting, and obedient, and thankful. Paano ba ang mamuhay na banal? How do we live a holy life? Focus our minds and actions that we may attain it. Ano ba yung tinutukoy na it? Ano ba yung gusto nating makamit? Bakit tayo namumuhay ng banal sa mundo? What we want to attain? Yung sinabi ko kanina, our inheritance. Nakapangalan na sa atin yan. By the time you're baptized in the name of the Father, the Son, the Holy Spirit, that you are already a rightful inheritor. Yung inheritance. Kapag dumating ating Panginoon, ikaw ay makakatanggap nito kasi nga ang pangalan mo ay nakasulat na sa Book of Life. Pero, gaya ng sinabi ko kanina, huwag kang pakasiguro. According sa Book of Revelation, pwede siyang burahin. Pwede siyang mabura. Okay? So, how do we do that? Anong gagawin natin para hindi mabura ang pangalan natin? Nakatakot po yun. Pag binura yung pangalan mo, sa ibang aklat, isusulat ang pangalan mo. At yung aklat na yon, no, magdasal ka lang na hindi mapunta ang pangalan mo doon. Kasi, dalawa pong aklat sa Book of Revelation, Book of Life, saka may isa pang aklat doon Okay, na nakasulat lahat ng pangalan ng mga tao doon at saka yung mga deeds na ginawa nila. Okay, focus our minds and actions. Focus. Kailangan po natin ng focus. Okay, marami pong distractions ngayon, cellphones,
YouTube, Facebook, ang daming distraction. Kung minsan nakakalimutan na natin kung ano ba ang ating goal. What is our goal? Our goal is to receive the inheritance. Okay? Trust God, live on obedient, transformed, and holy life. Transform. Kapag naririnig ko ang salitang transform, pumapasok sa isip ko talaga yung, alam nyo yung, paro-paro. Diba? Yung paro-paro, hindi ka maniniwala kung titingnan mo kung gaano kaganda ng kulay at saka ka-attractive ng paro-paro, hindi ka maniniwala na nagmula siya sa isang higad or yung, ang tawag doon? Caterpillar. No? Ang pangit, saka nakakadiri. Pero matapos siyang yung pinataba niya yung sarili niya, saka natulog siya for 14 days, lumabas siya, hindi na siya higad paglabas na yung nakakadiri, no? At saka yung pangit, magandang paro. Yun ang transformation. Yun po ang kaibahan ng paro-paro at saka ng ahas, kasi yung ahas kahit ilang beses siya nagpalit ng ng skin, anong balat, ahas pa rin yan. Yung paro-paro, higad naging paro-paro. Okay, and then, yan po ang holy life transformed. Ibig sabihin, kung ano ka noon, kung ano yung mga masasamang ugali or masasamang habits, behavior mo noon, ay unti-unti mong tinatanggal sa buhay mo. Okay? Pinapalitan mo na ngayon ng kung ano ang gusto ng Diyos sa buhay mo. To be a holy person. Huh? What else? Obedient, transformed, and holy. Kaya nang binanggit ko kanina. And then, conduct ourselves in reverence and godly fear. Ayan. May takot po tayo sa Diyos. Kasi nga, lahat ng actions natin, magtago ka pa sa ilalim ng lupa, kitang-kita ng Diyos yan. Nanonood ba kayo ng Pinoy Big Brother? Nanood ako noon. Isang season lang, kasi hindi na ako ginanahan. Hindi na ako nanonood ng Pinoy Big Brother. Anyway, pinapanood tayo 24/7 ng ating Diyos. Yan talagang itanim mo sa isip mo. Magtago ka pa sa ilalim ng lupa, kitang-kita ka ng ating Diyos. Ngayon, kung ganyan ang mentality mo, gagawa ka kaya ng masama? Na alam mo na may dalawang matang nakatingin sa iyo 24 hours a day, 24 hours a day, 7 days a week. Matatakot ka or mahihiya ka. Ay, nakakahiya. Nanonood ang Diyos. Di ba? So, conduct ourselves in reverence and godly fear. Ngayong mga oras po ito, nakikinig ang ating Diyos sa ating Bible study. No? Ayan. At saka pinanonood din tayo kung anong ginagawa natin while nakikinig sa Bible study. Yung iba natutulog, yung mga ganon. Anyway, honor the cost of our redemption by being humble, trusting, obedient, and thankful. Ayan. So, honor the cost of our redemption. Niligtas tayo ng ating Diyos sa pamamagitan ng kanyang dugo. Kaya, bigyang halaga natin ang kaligtasan yon, no? Wag nating ipagwalang bahala, take for granted, ay, I'm saved already, so what? No? I can do whatever I want. Hindi ganon. No? Bigyang halaga natin to. Kaya sinabi nga sa Romans chapter 6, shall we live in sin that grace may abound? Heaven forbid. Kasi nga hindi ito once saved, always saved, no? Or yung sabi ng iba, once shaved, always shaved. Kapag inahit mo na, hindi natutubo ulit. Once shaved, always shaved. Ito, tumubo na yung balbas ko. So, hindi na ako nagsishaved. Okay. What else? Being humble, trusting, obedient, and thankful. Are you humble? Are you humble? Ha? May in-interview noon sa TV na tinanong siya, hindi ko lang babanggitin yung pangalan, are you still humble? Aba naman, oo naman. I'm still humble. Imposible, no? Hindi mo pwedeng sabihin na humble ka, no? Kasi kapag sinabi mong humble ka, hindi ka na humble. Pinagyabang mo na eh.
Oh, humble talaga ako. Kahit tanungin mo pa yon si Brad. Sasabihin niya sa'yo kung gaano ako ka-humble. Anyway, trusting, obedient, and thankful. Trusting, ibig sabihin, kahit ano pa ang mangyari sa buhay mo, mga pagsubok, hindi natin maiwasan yan eh. As a Christian, sinabi na yan ng banal na Biblia. And those who live righteously, ang sabi doon, susubukin talaga. They will be persecuted. Those who live righteously will be persecuted. Ano ba yung sinabi ng ating Panginoon nung maraming gustong sumunod sa Kanya? Sabi niya, if you want to follow me, take up your own cross daily. Hindi sinabing take up your own cross on Holy Week, no? Take up your own cross daily. Araw-araw. Napapasanin mo ang cross na yan. And follow me. Yan ang sinabi ng ating Panginoon. Take up your cross daily and follow me. Ibig sabihin po, tanggap na natin bilang mga Kristiyano na talagang susubukin ang ating pananampalataya. Kaya nga, always trust. Trust. Magtiwala ka sa Kanya. Kahit pa itong pandemic na to, alam ko, kayong lahat na nakikinig, apektado kasi may mga hanap buhay kayo, di ba? Mahirap talaga. Kung panonoorin mo, talagang maiiyak ka, no? Sa pinagdadaanan ng mga tao ngayon, yung mga jeepney driver, yung mga negosyante, mga business people, wala pong ligtas dito sa pandemyang to. Sinusubok talaga yung pananampalataya natin, no? Kaya yung mga preachers natin, hindi ko lang alam kung ano nang kalagayan nyo ngayon kasi nga syempre meron tayong collection, mayroong contribution every Sunday. Ngayon wala na kasi paunti-unti na lang. Yung iba talaga nag-lockdown, wala na namang worship service na kahit 50% bawal na, no? Mahirap talaga. So, ang attitude dapat natin bilang mga Kristiyano according sa 1 Peter, we should be trusting. Nagtitiwala ka pa rin sa Diyos. Kahit anong mangyari, ako'y magtitiwala sa aking Panginoon. Hindi niya ako iiwanan, hindi niya ako ipapahamak. No, yan. We should be trusting always to God. Trust and, of course, obey. Obedient. And then, ito yung pinakamahirap ngayon sa oras natin. Thankful. No? Sa sobrang hirap ng buhay, do you still have the heart to thank God? Ang hirap kasi marami talagang tao ngayon na wala ng income, no? Some are lucky, yung mga nag-online job kasi yung mga employer natin nasa labas, so hindi tayo affected, no? Pero yung dito talaga mahirap talaga. Okay, so be thankful always. Nalala ko one time yung story ni Job na gusto nang iwanan ng kanyang asawa si Job kasi nga wala na nawala na lahat. Yung mga alagang hayop wala na. Yung mga anak niya wala na rin. Namatay din. At saka yung pinaka-worst, nagkasakit siya ng yung nakakadiri na sakit, yung parang bang boils sa buong katawan. Isipin mo galing sa parang pigsa, mas worse pa doon. Para siyang hindi ko na i-mention kasi baka kumakain kayo or Anyway, buong katawan niya yun talaga na hindi na siya makapagsuot ng damit kasi dumidikit na sa damit niya. Okay? Worse na worse talaga yung situation niya. Alam mo, sinabi ng asawa niya sa kanya, bakit mo pa ba sinasamba ang Diyos na yan? Tingnan mong nangyari sa'yo. Oh. Curse God and die. Isumpa mo ang Diyos para mamatay ka na. Ano ang sagot ni Job? Magpapasalamat ka lang ba sa Diyos sa blessing na natanggap mo?
at hindi mo pasalamatan yung mga trials na natanggap mo. So, God, sabi niya, ito yung gawin nating memory verse. God giveth and God taketh. Blessed be the name of our Lord. Yun ang sinabi niya. Nung sinabi ng asawa niya, curse God and die. No. God giveth and God take it away. Blessed be the name of our Lord. Kasi nga, totoo rin naman eh. Yung lahat na natanggap natin, bigay ng Diyos to. Ano bang pagkakautang ng Diyos sa atin? Kung kukunin niya sa atin to lahat, okay, fine. Kasi ikaw naman nagbigay, tapos kinuha mo, blessed be the name of our Lord. Mahirap gawin, no? Pero as a Christian, ito yung dapat na maging attitude natin. Isipin natin na wala talaga tayong property sa mundong ito. Yung sasakyan mo yan, hindi sa'yo yan. No? Pinagkatiwala lang ng Diyos sa'yo yan. Yung bahay mo, hindi sa'yo yan. Ipinagkatiwala lang ng Diyos sa'yo yan. So kapag nawala yan sa'yo, sasakyan, bahay, kayamanan, hindi mabigat sa dibdib mo. No, hindi mabigat. Kasi hindi akin yan eh. Pinagkatiwala lang ng Diyos sa akin. I am just a steward of that. I'm just a steward. Pinagkatiwala lang ng Diyos sa akin, hindi akin yan. So, God give it and God take it away. Blessed be the name of our Lord. So, yan dapat ang maging attitude natin. Okay, medyo humaba po yung ating Bible study. So, ipagpapatuloy natin ito next Sunday. I hope that you are blessed by our Bible study today. And let us keep on praying na sana ay bumuti ang ating kalagayan ngayon sa ating bansa. Prayer and then pag-iingat. No? Always be vigilant. Always follow the law kasi para naman sa kabutihan natin to. And hopefully, no, darating ang araw malalagpasan din natin ito. Okay, so thank you so much for your time, and once again, God bless us all. Dahil sa ating Bible study ngayon, na pinanguna ng ating kapatid Ezekiel Blen, na sana po pagpupulutan natin ng magandang aral ng ating Panginoon. Tayo po ay hindi mapasakuna sa ating pananampalataya. Okay? At pupunta naman tayo sa ating mensahe. At bago dyan, let us sing Stand Up for Jesus. Stand up for Jesus, ye soldiers of the cross. Left high his royal banner, it must not suffer loss. From victory unto victory, his army shall he lead. Stand up for Jesus, the trumpet call away, for to the mighty conflict, in this glorious day. Give the other men no serving against the number falls. Let the carpenter rise with danger, and his strength to strength the cause. Stand up for Jesus, stand in his strength alone. The arm of flesh will fail you, you dare trust your own. Put on the gospel armor and
magandang tanghali na naman mga kapatid para sa ating lahat. At tayo dadako na sa ating mensahe. Para sa ating mensahe ngayon mga kapatid ay pagpatuloy natin ang ating pinag-aaralan. Itong sinulat ng isang kapatid natin at sinasabing apostol, or yung iba naman ay hindi siya apostol, no? Si Jude o si Judas. At narito na tayo sa bandang huli ng kanyang sulat sa Jude chapter 1, beginning with verse 23 hanggang sa verse 25. So kung may mga Biblia tayo, pwede nating mabuksan ito at ating pag-aaralan. Okay, Jude chapter Philemon chapter 1. Nalito tayo. Excuse me. Philemon chapter 1, beginning with verse 23. Hanggang sa verse 25. Yung huling mga talata po. Or verses. Ating babasahin at mayroon din sa inyong mga screen dyan, mga kapatid na naka-online. Itong sinasabi sa Biblia. Binabati ka ni Epaphras na aking kasama sa pagkabilanggo kay Kristo Jesus. Verse 24. At gayon din ni Marcos, ni Aristarco, ni Dimas, at ni Lucas na aking mga kamanggagawa. Verse 25, huling versikulo po. Ang biyaya ng ating Panginoong Kristo ay sumasa inyo nawang Espiritu. Siya nawa. Ito mga kapatid ay mga kataga na binanggit ng Biblia para sa ating lahat ngayon. At masasabi natin na itong huling mga katagang ito na sinasabi ni Apostol Pablo kay Philemon ay isang panghuling mga aral na atin ding matunghayan at panghuling mga wika niya. Tinatawag dyan is farewell address. Si Jose Rizal ay mayroon siyang napakahaba na farewell address, no? Pero ito ay maikli lang mga kapatid. At alam natin na kung panghuli na, ay ito na yata ang pinakamaganda at pinakamahalaga or importante. Sa verse 23 po, ay binanggit niya si Epaphras. Sabi niya, binabati ka ni Epaphras. So si Epaphras, mga kapatid, ay kasama ni Apostol Pablo at sinabi pa niya nito na kasama niya sa pagkabilanggo. Fellow prisoner. Mahirap talaga ang buhay ni Apostol Pablo nung sinulat niya ito. Dahil siya ay nasa bilangguan. At sabi niya, si Epaphras ay narito at bumabati sa iyo. So yung kanyang sinusulatan niya ngayon si Philemon, ito na nga yung sulat, huling bahagi, at sabi niya, itong kasama ko na si Epaphras ay bumabati sa iyo. Itong si Epaphras ay taga Colossus din ito. Oh.
At sabi nga niya, ito ay kasama nyo sa iglesia dyan. At kung maalaala natin, itong si Philemon ay siya yung may-ari ng bahay na doon sila nagkatipon. At nandun na rin si Epapras noon, na mga araw na yon. At siya ngayon ay nasa kay Apostol Pablo at maaring siya ay susunod din or kasakasama na ni Onesimus na papunta doon sa kay Philemon. Kapag sabi natin na fellow prisoner, ito talagang kapatid natin ito na si Epapras ay talagang tunay na kaibigan, kasama, at kapamilya itong ni Apostol Pablo. Dahil alam natin na itong taong ito, si Epapras, ay siya yung tao na naging faithful minister. Yung bang talagang totoong nagsisilbi sa ating Panginoong Hesukristo. Kaya nung makita niya yung gawain ni Apostol Pablo ay talagang kinakailangan na naroon siya. Kahit na nabilanggo ito, gusto niyang sasama pa rin sa kanya. So sabi natin sa ating wika ngayon, walang iwanan. Di ba po? So kung tayo naman ay talagang Kristiyano na katulad nila noon, kahit may isang mabilanggo sa atin o papasok sa isang prison cell, maaring dalawin natin sila at kapatid pa rin natin sila. Di natin ikakahiya at ating tatanggapin sila kagaya ng ginagawa nila noong araw na ito nga nalalaman natin sa sulat na ito. Okay. So kung basahin natin ang Colossians chapter 1 and verse 7, doon talaga makikita natin na itong si Epapras ay talagang faithful minister of Christ. Ayan. So sa mga buhay nila mga kapatid, ay mapupulot natin ang pag-aaral na tayo talaga na mga Kristiyano ay hindi lamang na sabihin natin magkakapatid, kundi lagbas pa doon. Diba? Lalampas pa doon. O mas maganda pa ron. Diba mga kapatid? Katulad ng iba nating mga kapatiran, kapag sila ay pumunta sa isang lugar, wala silang yung tinatawag nating immediate family. Wala siyang mama doon, wala siyang papa, wala siyang kapatid na yung talagang kapatid na sa pamilya. Pero kung merong iglesia ng ating Panginoon doon, kung merong kaharian ng ating Panginoon, may mga pagkakatipon, ay marami siyang kapatid. Ganon din naman mga kapatid, maisip natin na mayroong mga kapatiran natin na nanggaling sa tinatawag nilang broken family. Masakit naman talaga yon. Broken family, nangaliwa yung si mama, si papa, nangaliwa din. Tapos, inulit pa yon. Tapos, nagkawatak-watak. Tapos, hindi nagkakaintindihan. Masakit yon. Pero kapag nandun tayo kay Kristo, iisa ang Ama natin. Ama natin na siyang lumikha ng buong mundo at nagbibigay sa atin ng lahat ng pangailangan natin. So yun, kapag madama natin yun, ganon ang damdamin nila, nahiisa sila na magkakapatid, tunay na pamilya, di lamang pamilya dito sa lupa, ito'y pamilyang patuloy na maging pamilya hanggang sa walang hanggan. Yan, mga kapatid. Sa susunod na verse 24, mga kapatid, ay dito mababasa natin na meron ding pangalan na si Marcos at saka si Aristarchus. So, sinasabi dito mga kapatid, sa verse 24, kung babasahin natin mga kapatid, at gayon din si Marcos, ni Aristarco, ni Dimas, at ni Lucas na aking mga kamanggagawa. Yan, kamanggagawa ni Apostol Pablo. So, andun sila
no? Andun sila kay Apostol Pablo nung araw na siya'y nabilanggo, di siya nag-iisa doon. Di ba, malaala natin yung awit nung araw, hindi ka nag-iisa. Hindi tayo nag-iisa pagka wala tayong kasama talaga na physical na kasama, nandyan pa rin ang ating Panginoon. Pagkat yan ang sinabi niya, kung ikaw ay susunod sa akin at ipangaral mo ang magandang balita, kahit saan ka sa buong mundo, ay nariyan ako. Napakaganda mga kapatid. Kahit pala wala na tayong kasama. Natatakot ba tayo? Hindi natin alam kung saan tayo pupunta. Kapag tayo ay nasa kay Kristo, nandyan siya sa tabi natin. Very good. Diba? So, ganyan ang damdamin ng isang Kristiyano. At si Apostol Pablo, nung siya'y nabilanggo nga, ay gumagawa pa rin siya at gumaganap sa kagustuhan ng Diyos. Yan. So, makikita natin. Itong si Aristarco, mga kapatid, ay isang kapatid natin na taga Colosas din. Diba? Nandoon din sa Colosas noong araw. At itong mga taong ito, si Marcos at si Aristarco at si Demas at si Lucas, ay maaring ang iba sa kanila o ang ilan sa kanila ay sasama kay Onesimus na pupunta doon kay Philemon. Okay. Itong si Marcos naman ay tinatawag din na John Mark, na ito ay kinuha ni Barnabas noong araw at ni Saulo o si Pablo sa kanilang missionary journey. Yan naman ang mababasa natin sa Acts chapter 12, verse 25. Yan. So itong mga taong ito, mga kapatid, ay talagang kasama ni Apostol Pablo. Kamanggawa niya talaga. Kung saan siya pumupunta nung araw, pupunta sa medyo malayo-layong lugar, no? Sasakay sila ng barko. Barko noon ay wala pang makina. Alamin natin, mga kapatid, wala pang makina nung araw. Ang mga barko noon ay meron lang sail. Yung tela na tinataas nila at tinutulak yun ng hangin. At ito'y mahina talaga ang klase na transportation. Pero ganun lang talaga ang nagawa nila. Pero hindi yon naging hadlang, mga kapatid. Kundi ginagawa nila, ginaganap nila ang kalooban ng Diyos at ng ating Panginoong Jesucristo kahit sa malayong lugar sa kasamang mga taong ito. Yan. At ito ay masasabi din nating nephew pala o pamangkin ni Barnabas. Colossians chapter 4 and verse 10. Itong si John Mark. Diba, mga kapatid? At si Mark ay talagang sumasama din at mayroong araw na hindi na siya nakasama ni Apostol Pablo. Ngunit sa huli, kung mababasa natin sa ibang dako o ibang part ng Bagong Tipan, ay nung huling si Apostol Pablo ay nabilanggo muli, ay gusto niyang ipadala doon sa kanya si Marcos. Yan. So ito nagsasabi din at nagbibigay sa atin ng aral na ang pagpapatawad talaga ay siyang kinakailangan para tayo'y magsama-sama ng katulad nila noong araw. Mabasa din natin, mga kapatid, itong si Demas. Okay. Itong si Demas naman ay talagang sumasama din kay Apostol Pablo. Kahit saan siya ay sumasama siya, pero mayroong araw na dumating sa buhay nitong si Demas na nung si Apostol Pablo ay nabilanggo muli at tinatantiya ang kanyang pagkabilanggo, yung pangalawang pagkabilanggo niya o huling pagkabilanggo niya na doon ay mamamatay na siya, ay iniwan pa siya nitong si Demas.
bakit iniwan siya ni Demas? Sabi nga ng Biblia dito sa 2 Timothy chapter 4 and verse 10, ay sapagkat iniibig niya ang sanglibutan, mga bagay na nasa sanglibutan. Meron talaga mga kapatiran natin na kung minsan ay ganito rin ang mangyari. Sapagkat, ika nga, tayo ay tao lamang. Di ba po? Kung mayroon tayong mga tinatawag na weakness, o itong si Demas ay medyo tinamaan nito. Kaya nung tinamaan siya nitong adamdamin na ito, iniwan niya si Apostol Pablo. Oh, di ba? So, yan ang nangyari mga kapatid. And then, sa verse 24, mga kapatid, babasa natin si Aristarchus. Okay, Aristarchus. Si Aristarchus na siyang isa din na kasakasama ni Apostol Pablo. Kung maalaala ninyo, nung si Apostol Pablo ay napunta doon sa Efeso at siya ay nangaral doon, ay mayroong gulo na nangyari. At dahil sa kaguluhan, mga kapatid, kung maalaala natin, itong si Aristarco at si Gaius ang siyang hinuli nila. Hinuli talaga ng mga sundalong Romano doon sapagkat sinabi ng mga tao doon na sila ay nanggugulo dahil sa kanilang pinapangaral doon. At ito nga ang nangyari, kaguluhan doon sa Efeso noong araw. So walang iwanan pa rin, mga kapatid. Kahit may gulo na nangyari nung sila ay nangaral, hanggang ngayon ay nandun pa rin si Aristarco kay Apostol Pablo. Yan ang maganda na makita natin dito. Saka si Gayo. Itong si Gayo pala, kung malaala nyo, kung nabasa nyo rin, na ito ay nabautismuhan po ni Apostol Pablo. Yan. So sa kanyang mission, ay maraming mga tao ang kanyang nakilala, at ang iba ay nabautismuhan dahil sa kanyang pangangaral, at ang iba sa kanila, gaya ni Aristarco at ni Gayo, ay sumasama sa kanya kahit na sa kanyang pagkabilanggo. Very good talaga mga kapatid. Kaya kahit anong nangyari sa buhay ni Apostol Pablo dahil sa pangangaral niya, ito sila ay hindi pa rin umiiwan. No? Hindi nila iniwan si Apostol Pablo, nagkakaisa pa rin sila. Pero itong si Demas, yun lang, ay umiwalay siya. At ganoon din si John Mark, noong araw na hindi sila nagkakaintindihan, ay umiwalay din siya. Pero ganun pa man, ay nagpapatuloy pa rin sila, silang lahat. Kahit na nagkaiwalay ang grupo, ganun pa rin ang ginagawa nila. So maganda ang example na narito mga kapatid, kung ito'y magawa din natin sa ating sariling buhay, na kahit may kaguluhan o may hindi pagkakaintindihan natin, kung talagang totoosin natin na tayo'y kagaya nila nung araw, no? Ay magpapatuloy pa rin tayo sa paglilingkod sa Panginoon at handa tayong magpatawad. At aminin natin at ating tanggapin na tayo nga ay may kahinaan na tayo. Pero sana mayroon tayong lakas upang gawin ang pagpapatawad sa bawat isa. So yan mga kapatid, ang makikita natin dito sa buhay nila. At ganoon din si Lucas. Itong si Lucas mga kapatid, ito ang sumasama din kay Apostol Pablo. Sa nakikita natin sa mga sulat niya, the Book of Acts, yan, yung mga gawa, siya ang sumulat niyan. Siya ay isang doktor, manggagamot. At marahil iniwan niya yung kanyang profesyon na manggagamot at sumama na kay Apostol Pablo sa kanyang gawain na nag-mission sila. At ang magandang nagawa nito si Lucas ay naisulat niya ang history, ang kasaysayan ng mga gawain nila, ng mga apostoles at ng unang mga kapatiran natin. Ayan. At itong si Lucas, malalaman natin dito na nung bilanggo si Apostol Pablo noon, doon sa pangalawang pagkabilanggo niya ay isa na lang ang naiwan sa kanya, sabi niya.
At ito si Lucas. Okay. So, yan mga kapatid, mababasa natin sa 2 Timothy chapter 4 and verse 11. Sa last verse po tayo mga kapatid, verse 25 sa book of Philemon. Sabi nga rito, ang biyaya ng ating Panginoong Jesucristo ay sumasa inyo nawang Espiritu. Siya nawa. So ito lagi ang ating hinihiling kung tayo ay maghiwa-hiwalay sa bawat isa. Nawa ang biyaya ay sumasa atin. Sapagkat wala tayong magawa kung walang biyaya. Kahit anong gawin natin mga kapatid sa ating sariling buhay, kapag walang biyaya ng ating Panginoon ay wala tayong magagawa. Ayan. So yan din ang binanggit dito sa sulat na ito upang mabigyan ng buhay ang ating mga kapatiran. Ayan. At ganoon din mga kapatid, ang sulat na ito na pinadala niya para kay Philemon ay napakahalaga upang ganapin niya ang pinaka-importante na gawain niya, yung magbibigay ng biyaya din sa kanyang kapwa na si Onesimus na siyang tao niya na babalik sa kanya. At ang sulat na ito ay hindi lang sa kanya na isang personal na sulat, kundi para pa rin sa iglesia. So ang lahat na ito na mga sulat o mga kataga sa sulat ni Apostol Pablo ay sana ang kanyang kahilingan ay maganap. Siya nawa. Amen. Kung sa atin. At ang Panginoon ay magbibigay ng biyaya din sa ating lahat at nawa nga ang kanyang mga salita at ang mga pangyayari na nagaganap sa panahon ni Apostol Pablo ay kung maganap din sa ating sariling buhay ay magawa din natin ang kanyang nagawa na pagpapatawad, pagtatanggap at pagpapatuloy sa paglilingkod sa Diyos. Maraming salamat po. Ang Diyos ang siyang magbibigay ng biyaya sa ating lahat. Papasalamatan natin ang ating Panginoon dahil sa ating mensahe na ibinigay sa ating kapatid. Dako naman tayo sa ating pag-aalaala sa kamatayan ng ating Panginoon at bago dyan, let us sing When I Survey the Wondrous Cross. When I survey the wondrous cross, I wish the Prince of Glory died. My richest gain I count but loss, and for content on all my pride. Forbidden, Lord, that I should boast, save in the death of Christ my Lord. All the things that charm me most, I sacrifice them to His blood. See from His hand His hands, His feet, sorrow and love no may give down. Dear such love and sorrow be, or thorns compose of rich crown. His dying crimson like a robe spreads o'er His body on
Dadako na po tayo sa pag-alala ng kamatayan ng ating Panginoon nang siyang bigay ng kanyang sarili upang tayo ay magkaroon ng buhay. Sa sulat po ni Apostol Pablo sa 1 Corinthians chapter 11 sa versikulo beginning verse 23 down to 24, siya po nagkanayas. Ito po sinasabi, sapagkat tinanggap ko sa Panginoon ang ibinigay ko naman sa inyo, na ang Panginoong Hesus ng gabi siya'y ipinagkalulo ay dumampot ng tinapay. At nang siya'y nakapasalamat, ay kanyang pinagputol-putol at sinasabi, ito'y aking katawan na pinagputol-putol dahil sa inyo. Gawin ninyo ito sa pag-aalala sa akin. Tayo po yung manalangin mga kapatid. Ang manahing banal ang kapangyarihan sa lahat. Nagpapasalamat po kami ng lubos sa inyo sa bigay nyo, sa pagpadala ninyo ng inyong bugtong anak na si Jesus upang kami matubos sa aming mga kasalanan. Salamat po Ama sa iyong dakilang pagmamahal sa libutan. Naway masuklian po namin ito ng pagsunod na yung mga kalooban. Kaya po ay dumadaing sa inyo Ama. Naway dalangin po namin ay basbasan niyo po ang tinapay na walang libadura na sumisimbolo sa katawan ng aming Panginoong Hesus na napako sa krus ng Kalbaryo alang-alang sa amin. Naway basbasan niyo rin po ang magsitanggap na ito. Ito po yung aming samat dalangin sa pangalan ng aming Panginoon na si Jesus. Amen.
na salita ng Diyos, mga kapatid, sa verses 25 down to 26, siyang sinasabi. At gayon din naman, hinawakan ang saro pagkatapos na makahapon na sinasabi, ang sarong ito ay siyang bagong tipan ng aking dugo. Gawin ninyo ito sa tuwing kayo'y magsisiinom sa pag-aalala sa akin. Sapagkat sa tuwing kanin ninyo ang tinapay na ito at inumin ninyo ang saro, ay inihahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa dumating siya. Tayo po ay manalangin, mga kapatid, para sa ubas. Ama naming banal, Diyos na makapangyarihan sa lahat, pagkatapos na kami kumakain ng tinapay na walang libadura, narito na naman ang katas ng ubas na siyang sumisimbolo sa dugo ng aming Panginoon na sa Jesus na dumaloy sa krus ng Kalbaryo alang-alang sa amin. Kami po ay nanalangin, Ama, naway basbasan niyo po ito, maging ang magsitanggap na po na ito. Ito po ay aming samat dalangin sa pangalan ng aming Panginoon na si Jesus. Amen. At ngayon, mga kapatid, dadako na rin po tayo sa ibang bahagi ng ating pananambahan, ang pagbibigayan. Sa sulat po nating kapatid na si Pablo, sa 2 Corinthians chapter 9, verses 6 down to 8, ito po ang sinasabi. Datapwat sinasabi ko, ang naghahasik ng bahagya na ay mag-aani ng bahagya na. At ang maghahasik ng sagana ay mag-aani ng sagana. Magbigay ang bawat isa ayon sa ipinasya ng kanyang puso, huwag mabigat sa loob o dahil sa kailangan, sapagkat iniibig ng Diyos ang magbibigay ng masaya. At maaaring gawin ng Diyos na ang lahat ng biyaya ay magsisagana sa inyo upang kayo ay na mayroong laging buong kaya sa lahat ay magsipagsagana sa bawat mabuting gawa. Tayo po'y manalangin, mga kapatid, para sa pibigayan. Ama namang dakila, Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa muli po, Ama, kami po'y nagpapasalamat sa mga biyayang ipinagkaloob niyo sa bawat isa sa amin, sa pagbigay ninyo ng mga lakas, panibagong buhay na nagamit na naman namin sa pagsamba sa inyo sa Espiritu sa katotohanan. Kami po nanalangin, Ama, sa puntong ito, naway bendisyonan niyo po ang bawat isa sa amin, lalong-lalo na po ang aming mga kapatid, aming mga trabaho, negosyo, anuman ang aming mga sources of income, Ama. Naway niyo pong basbasan ito at naway hindi kami magkulang sa aming mga trabaho, sa aming mga
sources of income upang magamit namin ito sa aming paglilingkod sa inyo. Kami po ay nanalangin sa inyo, Ama, naway kayo po ay manguna sa amin sa bawat kilos namin upang kami po ay maging kaaya-aya dyan sa inyong banal na harapan. Ito po aming papasalamat sa matdalangin sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Jesus, namin tagapagligtas. Amen. Maraming salamat mga kapatid sa lahat ng nakiugnay sa atin sa online worship service and Bible study na nagmula po dito sa Sandayong Church of Christ, Orok Sandayong, Santo Niño District, Pagadian City. At naway tayo'y nakakuha ng magagandang leksyon o aral mula sa salita ng Diyos. At naway ito'y magagamit natin sa ating pamumuhay sa linggong ito upang mapagtagumpayan natin ang lahat ng mga problema o mga pangyayari na maaaring humantong sa ating mga buhay. At ang ating iniiling na tayong lahat ay magpapatuloy kahit na ganitong paraan upang tayo'y maging malakas pa rin sa ating pananampalataya. So mayroon tayong mga nakuha dito na mga pangalan sa ating monitor sa nakiugnay sa atin. Sister Nelpa Blen, +9, sabi nga rito. Meron pang nakiugnay sa kanya pamagitan ng kanyang pamamaraan at technology. Okay, Sister Tita Escoro from Makati. As Brother Dan Malugaw dito sa Pagadian, San Jose District. At saka ng kanyang pamilya, kumusta ka diya Brad sa imong pamilya? Inautang kanunay ang Dios magatabang kanato aron nga makahimog gyapon ta sa pagsimba kaniya bisan niini nga pamaagi. Sister Virgil Little from the US. So on. Layo naman gyud ka kaayo pero pwede gyapon ka makiusa sa atua sa atong pag-alagad sa Ginoo. Brother J.C. Doki Jr. Galing po ito sa Tacloban, Leyte. Kumusta ka mo diha? No? Sa Leyte Christian College Campus. Ngali ka din ha, uban sa mga kauban, no? Nga kamusap nakahimo sa samang paagi. Nga sama ni ini. O salamat po sa imong pakiguban kanamo karon. Brother Ervin Soriano. Diri pagyapon sa Pagadian City, apan dito sila sa kagawasan uban sa iyang mga anak. Dili man pwede pagod mo anhi dinhi, so sa online pa rin. Pwede pa rin. Brother Arnold Iscoro o pamangkin sa Maynila. Musta kayo dyan, mga pamangkin? Sana'y nagkakaisa pa rin kayo, buong pamilya at mga kasamahan, na sana'y magkakaroon pa rin tayo ng ganitong gawain kahit na
nasa malayong lugar tayo, pero nagkakaisa pa rin tayo. Yan. Sister Aldin Tagata, nandito pa rin sa atin, no? Ay nakiugnay pa rin sa ating online. And then Sister Melka Ayawa Namero. Daghan kayong salamat. Ay soon. Akong ihada sa tukuran. Inauton ta nga permanente gihapon bisan dunay mga naitabo nga sama niini makaalagad gihapon ta. Then Brother John Patindol. Oy, John, musta ka? Amang karon. Mahay kay online ka sa sa atong worship service. Musta ka diha? Okay. Naot nga maayo gyapon ang imong kahimtang dinha. Og syempre atong Sister Delia Blen, naki-online pa rin. Okay, thank you so much, Brother Eduardo Aranilla. Santod, medyo dol-dol na, pero mas mining online kay di na maglakaw, no? Medyo mahirap nang lumakad. Medyo marami na ang lumipas na taon sa buhay natin. Sister Cecil Oporto de Mayo is watching. Thank you, Sister, for having with us today. And then Sister Regine Velasco Sabado is watching. Thank you so much, Sister. No? Dahan kayo salamat nga ikaw na po day diha. Tanaw kanunay o nakiusa sa atong pagsimba karon. And also with us, Brother Rick Luke Garcia. Na dire nagalingkod. Naka-online pa rin. Okay? Sister Anacrisa Soriano. Salamat kayo. Nga nakaimo gyapon sa pag-connect sa atong online worship service. Okay? Si James Lemuel. Okay, kung apo, marunong na makiugnay sa birthday pa niya ni James Lemuel. Okay, happy birthday, apo. Si James, no? Birthday pala niya ngayon. Thank you so much for the Lord na narating. Dito ba siya? Sa bahay. Sister Nina Tamayo. Maraming salamat po na nakiugnay tayo. Nasa Malaysia. Wow, malayo, no? Pero pwede pa rin, no? Sister Junalyn Doki is watching. Thank you, Sister Junalyn, no? Nakasa Manila, karon, siguro, or somewhere in Luzon. Sino pa? Brother Froilan Tagata is watching. Froilan, kumusta ka mo din ha? No? Siya si Apostle Paul na mo diri sa una, si Froilan. Pero karon naano siya sa Thailand. Kumusta kayong lahat dyan sa Thailand? Sister Veronica Del Santos. Yes, sister. Kumusta? Saan ka ngayon? Nasa Iloilo pa rin? Nasa Iloilo. So, kumusta mo din ha sa Iloilo? May makauli na mo, no? Baka next month or so, no? Kasi, kinsa pa ba ang wala nato na mention, no? So, salamat kayo, no? Sa tanan nga nakahimo sa pakigiusa ka nato, nga wala nato nabasa ang pangalan. Musta mong tanan? Si Brother Cirilo Sumabal di ay. Brad, kumusta ka? Ahamang karon. Nasa litig hapon? Kumusta mo tanan diha, no? Sa tanan natong mga kauban nga naapo din na sa litig. Okay? To all of those who connected with us or having viewed or naka-connect sa atong online worship service, thank you so much sa inyong lahat. Okay? So, wala na. And I hope na tayo'y maging matagumpay ngayon sa week na ito. And God bless us all.
Dadako naman tayo sa ating last hymn and prayer. For that, let us sing, When the Roll is Called Up Yonder. With this, our closing prayer. When the trumpet of the Lord shall sound, and time shall be no more, and the morning breaks eternal, bright and fair. When the saints on earth shall gather over on the other shore, and the roll is called up yonder, I'll be there. When the roll is called up yonder, 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 I'll be there. On the bright and cloudless morning, when the dead in Christ shall rise, and the glory of the resurrection share, when His chosen ones shall gather to their home beyond the skies, and the roll is called up yonder, I'll be there. When the roll is called up yonder, 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 I'll be there. Let us labor for the Master from the dawn to setting sun. Let us talk about His wondrous love and care. Then when all of the life is over and the work on earth is done, and the roll is called up yonder, I'll be there. When the roll is called up yonder, 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 I'll be there. Manalangin po tayo. Mapagpala at mapagmahal naming Panginoon, sinasamba at pinupuri ka namin. Maraming salamat po, Ama, sa patuloy mong pagbibigay ng biyaya sa amin. Ngayon din po sa mabuting kalusugan na pinagkaloob mo sa bawat isa sa amin. Ama, nagpapasalamat din po kami sa matagumpay na pagtitipon namin ngayong araw na to. Salamat din po, Ama, sa iyong mga aral na aming napakinggan. Sana po ay magsilbi itong gabay namin dito sa pamumuhay namin sa mundong ibabaw. At Ama, amin din pong idinadalangin na sana po ay patuloy mo kaming gabayan at pagtibayan ang aming mga pananampalataya sa inyo, lalo na po sa panahong may mga pagsubok na dumarating sa aming mga buhay. Idinadalangin din po namin, Ama, ang kagalingan ng mga karamdaman ng aming mga kapatiran, gayon din po sa mga kapatiran naming dumaranas ng mga pagsubok sa kanilang buhay. At Ama, basbasan niyo po sana ang bawat isa na nandito ngayon, gayon din po, Ama, sa mga kapatiran naming nasa kanilang mga tahanan. Dinadalangin din namin, Ama, ang kapatawaran ng aming mga kasalanan, at ang lahat ng ito ay aming dinadalangin sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Okay mga kapatid, at natapos na rin natin ang ating pagkakatipon sa araw na ito. Naway tayong lahat ay nabigyan ng kalakasan sa mga salita ng Diyos, mga mensahe nito. Thank you so much. God bless us all. Bye-bye.